之下，俗人一场。芸芸众生却贪恋着我疏狂，苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看尽安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。只好奇有啥子贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，就学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人本相一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人狗兰亭曲乐舞，这可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心理涂鸦。这双手掩不住的光，看尽安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。是一趟去了随意，我的期盼这个结局，当我不惧，学会失去，当你后悔那又是何必？我的狂野好多狂天，每场戏我都只手眼底，越远越似是处在劫万语，不一落就定。Pagpaslang sa 3,000 li. Anong ibig sabihin ng lalaki sa sinabi niyang yun? Yung nakita ko, yung lahat ng nakita mo ngayon. Pagpatay sa 3,000 li. Pinatay siya sa malayong bundok na malapit din sa kabisera. Malamang tinambangan at pinatay. Madalas may labanan sa Hilaga. Sunod-sunod ang pagkatalo ng Dafong. Pagpatay sa 3,000 li. Malaking labanan ngunit wala akong nabalitaan dun. Sige. Kailangan maibalita ko agad kay Pinunong Wei. Sandali. Sama mo siya. Salamat. Hey! Pinunong Wei! Lakas naman ng loob mo, Shu Qian. Umakyat ka nang wala man lang pasabi. Pinuno, may mahalagang ulat po ako. Meron ka lang 15 minuto. Opo. Ano nangyari riyan? Gandang babae. Sabi kong tama na yan. Kapag pinagpatuloy mo yan, ang buong Dafong, malalaman na 3 araw na tayo narito sa lungsod. Huwag kang masyadong magpapansin. Kahit kailan hindi pa pumalpak ang diyong ako. Kay Pinunong Shu, bakit kaya hindi gumagana? Mga karaniwang lalaki ang maaari mong malinlang. Ngunit hindi siya. Pagpatay sa 3,000 li? Pinaghihinalaan mong pinuno ng Hilaga sa Chuzhou ng pamimeke ng ulat militar? Di na po ako nagulat. Ngunit ang palaisipan sa akin kung bakit wala man lang natanggap na kahit anong ulat ang hukuman tungkol doon sa nangyaring pagpatay. Noong umpisa ng taon, karamihan ng mga liyaw, nilipat ko sa Hilagang Silangan. Iilan lang ang itinira ko sa Hilaga. Bukod doon ang Chuzhou, ginawa ng pinuno ng Hilaga na kuta na mahirap pasukin. Bihira kaming makatanggap ng balita. Kung sinasadya niya nga itong pagtakpan, halos imposibleng matuklasan yun ng hukuman. Nilipat niya lahat ng spies sa Northeast. Anong plano ni Pinunong Wei? Ano na pong dapat natin gawin sa nangyayaring ito, Pinunong Wei? Ipaubaya mo na ito sa akin. Tutungo ako ngayon sa palasyo. Chanro, dalhin mo siya. Sasama ka sa akin. Opo. May mas makapangyarihan pang tumutulong kay Pinunong Shu? Ewan ko, ngunit di ordinaryong sandata yung itim na punyel niya. Yung sibat ko, para sa isang hamak na gabay na pilak, nagawa niya yung tamaan ng direkta. Higit pa si Shu Qian sa pagkakakilala natin sa kanya. Nangangarap ka ng gising kung umaasa kang maaakit mo siya.
Kung may kakayahan siya, bakit hindi mo sabihin sa kanyang suliranin ko? May tamang panahon para sa lahat ng bagay. Bukod sa di ko ibinabahagi ang kwento mo sa di ko lubos na pinagkakatiwalaan. Kaya sinusukat mong pagkatao niya ng mabuti. Kumusta? Pasado naman ba siya sa'yo? Ito na. Mga binibini, sinong hanap nila? Si Shuchian. Hindi ako nagtungo rito upang mga tuwiran at makipagtalo sa inyong lahat. Nasa krisis ang Hilagang Lagusan. Nagtitipon na ng puwersa ang tribo ng Kway at may napipintong digmaan. 300,000 tael ng pilak sana para sa militar at 250,000 panegang rasyon upang tugunan ang dagyat na krisis. Kamahalan, sa ika-36 na taon, dumanas ang Jiangzhou ng baha at tagtuyot at nasalot ng balang. Maraming beses naglaan ng hukuman ng ayuda. Ang ating mga pangunahing kamalig sa Yuzhou at Jiangzhou ay halos wala ng laman. Wala na tayong ibibigay. Paanong supply ng ibang lalawigan? Kalokohan! Kamahalan, kahit may transportasyon sa bangbang, ang pagbabiyahe ng mga botel at supply sa malalayong lalawigan ay nakasisira sa mga karwahit hayop, magastos at matagal. Pagdating sa hangganan sa Suzhou, malamang di na sapat ang natitirang supply. Di po praktikal ang planong ito. Kamahalan, mayroon akong panukala. Pansamantalang sapilit ang hanap buhay na partikular sa pagbiyahe ng butil. Utusang maghatid ang mga karaniwang tao. Sa ganong sistema, nakatitiyak na maliit lang ang magiging kabawasan sa supply sa biyahe. At malaki ang kabawasan sa pasaning pinansyal sa paghahatid ng mga kalakal. Kamahalan, lagi inyong hangad ang pangangalaga sa mga tao. Panahon na ng pagtatanim. Mabigat to sa mga magsasaka. Huwag na nating dagdagan pa. At dahil sa mga sakuna ng isang taon, kapos na ang mga imbak na pagkain. Pahirap sa mamamayan ng panukalang to at kawalan ng pag-asa sa kanila. Masisira sa plano mo ang bansa. Ikaw ang dapat hatulan. Abat! Kahanga-hanga ang awa mo sa mga tao, punong tagapayong Wang. Ganun pa man, hindi ba ang mga tao sa Chuzhou? Sila ay mga mamamayan din ng Dafeng. Kamahalan, baka hindi nyo namamalayan. Agresibong sumusulong ang tribo ng Kway. Nung isang taon lang, malalaking digmaan ang sumiklab. Pinamumunuan ng inyong lingkod ang ating puwersa. Kahit maraming tagumpay, ang hukbo natin ay pagod na, kamahalan. Kaya nakikiusap ako na agarang maglaan ng butil at pondo upang maramdaman ng mga kawan na ang hukuman pinahahalagahan ang kanilang hirap at sakripisyo. Isaalang-alang sana ang mga karaniwang tao. Kailangan dito ng maingat na pag-iisip. Wei Yan, dalubhasa ka sa batas militar. Ano ang pananaw mo rito? Salamat. Pabalik na si Kuya Ningyen. Hintayin niyo na lang siya rito. Maraming salamat. Linye! Ay, Linye! Maliligo na kasi ako. Yung sabon, saan ba iniwan ni Ningyan? Balik ka na sa kwarto mo. Ako nang kukuha. May mga panauhin ba? Teka, Binibini. Yung binatang yun ba, kapatid mo? Oo, tama. Kapatid ko si Shushinyen. Si Shushinyen na pinsan ni Shuchian? Pantas ba siya mula sa akademya ng Yunlu? Oo, tama. Ngunit malapit na kasi yung pagsusulit sa imperyo eh. Nasa isang tabong lugar ako, lunod sa pag-aaral. Wala pa akong panahon na kitain ka sa ngayon. Bakit hindi ka nalang magtungo sa kapatid ko? Bakit? Wala. May gagawin ka, di ba? Sabi niya nakahiwalay siya upang mag-aral. Ayaw lang pala tayong makita. Pagkatapos ang lahat ng hirap natin sa pagtulong sa kanya. Mga lalaki talaga. Amo, teka! Amo! Saan ka pupunta? Pasensya na. Saan si Shushin yan?
Nasa kabila. Salamat. Ha? Sandali, sino ka ba? Linge, iwan mo na lang yung sabon sa mesa. Ako nang kukuha. Linge, ano to? Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Labas! Sino ka ba, ha? Lumabas ka! Tulungan niyo ako! Tumahimik ka! Pamatay tao! Sandali, bakit ka ba ganyan? Kamahalan. Pag walang digmaan, nagsasaka sa lupaing militar ang pamilya ng mga kawal. Ngunit pag sumiklab ang digmaan, kailangan tustusan ng supply ng hukuman ang hukbo. Ganon ang prinsipyo. Ngunit, bago ito tugunan, mayroon akong mahalagang iulat. Tungkol saan yan? Isa sa aking gabay na tanso, may nakitang pangkat ng sining pandigma na napaaway sa labas ng kabisera. Pumagitna siya upang pigilan, ngunit yung mas malaking pangkat, sila ang mga pinagdiskitahan. Bago tumakas, napatay nila ang isa na pumigil lamang sa gulo. Bago siya mamatay, sinigaw nito, may pag-aalsa sa hilaga. Hindi na nakakagulat ang usapang yan. Nagnanakaw, nagsusunog at pumapatay ang kwe upang pumukaw ng digmaan. Kaya nga sila nagsagawa ang tribo ng Kwe sa Hilaga ng pagpatay ng 3,000 li. General Chu, sinusubukan mong palabasin na karaniwang panloloob lang at pandarambong ang nangyari? Wei, anong ibig sabihin ng pagpatay sa 3,000 li? Kamahalan, wala pong ganyang nangyaring kaganapan. Tumahimik ka. May pagpapatunay ka ba? Kamahalan, isinama ko po ang nasabing biktima. Nasa labas ng palasyo ang katawan. Maaari kayong magpadala na magsusuri. Ang napaslang ay mula sa hilagang teritoryo. Ginigit mong may pag-aalsa dahil lang sa isang katawan. Pinunong Wei, isa lamang yan. Suriin na. Suriin ang katawan! Opo! Magpadala ng salamangkero sa palasyo para sa pagsisiyasat. At kayong lahat, sa labas maghintay. Ikaw, maiwan ka. Ay, nako. Anong ginagawa niyo dyan? Tulungan niyo ako! Tumahimik ka? Binibini, sino ka ba? Hindi talaga kita kilala. Hayaan mo man lang ako baka magbihis muna. Tulong! Kasamang binibini. Kung bakit hindi mo kilala? Hindi ka talaga kita kilala. Husay mo talaga, susing yan. Pagkatapos ng ginawa ko para sa'yo, Ah! Sino ka ba talaga? Ah! Uy, ano ba kasing ginagawa niya? Mukhang may utang si kuya dun sa babae at nagpapanggap na di niya kilala. Mukhang binata na talaga si Shinyin. Binabati ko po kayo. Ay, hinay-hinay lang. Ayos sa narinig ko, sinusubukan lusutan ng batang yun. Kaya nagkagalit yung babae sa kanya. Gayunpaman, ibig sabihin nasa tamang edad na siya. Ngunit hindi to tama. Bakit niya tinatalikuran ng responsibilidad? Tinatalikuran, itinatanggi. Pantas pala. Shh. Ba't biglang tumahimik? Pinunong Shu, nakabalik ka na. Oh, nandito nga ako.
Ba't nandito ka? Pumunta kami dito ni Amo upang makita ka. Ibig sabihin yung nasa loob. Tama ka? Yun lang. Ah, abang na lang. Yan ang kabayaran mo sa pagsisinungaling sa akin. Ba't nandito kayo? Pinunong Wei, totoo ba yung sinabi mo? Ministro naman, tingin mo gagawin kong biro ang ganitong kalagayan? Hindi. Hindi naman sa ganon. Kaya lang, kung totoo nga itong tinatawag na patayan sa 3,000 li, ilang buhay nang nalaga sa hilaga. Kahit saan may impormante ang mga tagapangalaga. Paano naman nangyari na ngayon lang natin ito nabalitaan? Hinihiling ang lahat ng pinuno na bumalik sa silid ng emperador! Pinunong Wei, Kamahalan, ginamit ko ang pagmamasid ng Qi. Ang mga sinabi ni Chu Shanglong, totoo yun lahat. Hindi siya nagsisinungaling. Pinunong Song, salamat. Di ko alam kung saan mo nakuha ang impormasyon, Pinunong Wei. Ngunit halos maging sanhi ng salungatan. Sa aking naaalala, ang inyong abang lingkod, walang nagawang mali sa kanila. Kamahalan, ito'y seryosong bagay. Kahit na totoo ang mga sinasabi niya, maaaring ang sitwasyon sa Hilaga ay hindi ganoon kasimple lang. Pinunong Wei, anong ibig mo sabihin? Kamahalan, tingin ko tama po si Pinunong Wei. Mabigat ito at di dapat isawalang bahala. Kailangan pong magsiyasat. Paanong paraan? Ituloy po ang pamamahagi ng butil at supply ng militar doon sa Chucho at magpadala ng pangkat ng sugo ng imperyo at siyasatin ang teritoryo sa Hilaga. Ako ay sang-ayon. Ako ay sang-ayon. Ako ay sangayon. Ako ay sang-ayon. Kaya hindi ka niya nakilala. Ganun dapat talaga. Nagsinungaling ka rin. Mas mabigat ang kabayaran ng ginawa mo sa akin. Di mo naiintindihan eh. Para sa iyong kaalaman, isang pantas ang kapatid ko. Sa nag-iisa at walang katulad na akademya ng Yunlu. At saka isa siyang... Diretsahin mo na eh! Ito na. Oo na, sige na. Para yun sa kinabukasan niya. Yun ang punto ko. Kinabukasan? Oo, isipin mo bilang mag-aaral ng akademya ng Yunlu, napakatalino niya at nakatakdang pumasok sa hukuman. Ministrong naglilingkod sa tao. Kapag nalaman ng iba na nakikisama siya sa mga makapangyarihan, maaaring siraan nila siya. Paano na siya maglilingkod pag ganun ang nangyari? Alam mo naman sa politika, hindi ba? Teka. Ngunit kahit na, tinulungan ko pa rin naman siya eh. Oo, tinulungan mo nga siya, kaya sabi niya nga tulungan din kita. Pantas lang naman siya wala siyang may pagmamalaki sa'yo. Ano pang nais mong gawin niya? Ay, di mo alam na umiyak siya at nagmakaawa sa akin. Sabi niya, dumating na ang tagatangkili ko, ngunit hindi ko siya kayang harapin. Upang suklian ang kabaitan nito, napakawalang kwenta ko talagang tao. Ayan, binigay niya pa sa akin yung salamin na Jade upang matulungan lang kita sa abot ng makakaya ko. At anong ginawa mo? Binugbog mo siya nang hindi man lang muna pinakinggan. Awang-awa ako sa sinapit niya. Ay. Hindi ko naman inasahan na ganong klaseng tao si Ikatlo. Kapit! Kapit lang, anak! Ayan! Malapit na tayo ron! Hindi ko rin yun inasahan. Mukhang marami kang alam sa samahan ng Candy. Oo naman. Karamihan sa mga gawain ni Ikatlo sa kabisera, akong humahawak. E ano pa nga ba? Bilang panganay ako ng angkan, kasama yun sa usapan, ang pananagutan. Sige, naiintindihan ko na si Ikatlo.
Susu? Susu! Naglalaro ka na naman dyan sa kama? Bayad na! Ayan. Pasensya na sa dinulot kong abala. Paalam. Sige, ingat ka. Tayo na. Sasabihin ko yung mensahe mo sa kanya, ha? Amo, di pa naayos ang suliranin ko. Paano ko ba aayusin yun ngayon? Oo, tinulungan ko siya noon. Ngunit kanina binugbog ko siya. Bawi na kami sa isa't isa. Paano pa ako magpapatulong? Di bale, hahanap ako ng paraan na matulungan ka. Ayos ba? Ngunit wala tayong ibang kilala sa kabisera. Sinong papasok sa kagawaran ng tauhan? Kung wala talaga, pupuslit tayong dalawa ron pag malalim ng gabi. Ay naku, amo, huwag niyong gawing biro to. Nasa kabisera tayo. Hindi maaari yung ganon tulad ng sa Yunjo. Tingin mo kaya kung pigilan ang kagawaran ng mga tauhan? Ano yun? Anong kailangan nyo sa kagawaran? Ama, Gising ka na. Lingye. Oo nga yan, gising ka na. Sa wakas, nagkamalay ka na. Salamat. Nasa pagamutan ka. Nasuri ka na ng manggagamot. May masakit ba sa'yo sa anong bahagi ng katawan? Pabira. Ama, Lingye! Tumalikod kayo! Huwag niyo ako tingnan! Hindi to tama! Dali, tumalikod kayo! Sige, eto, tatalikod na. Pamilya naman tayo. Bakit ka nagwawala dyan? Masyado ka maselan. Ama, nung dinala niyo ba ako rito, siniguro niyo ba na maayos ang suot ko? Ha? Ano? Mamamatay ka na. Sa tingin mo may panahon pa akong isipin yan? Kung hindi kita itinakbo dito sa pagamutan agad, marahil hanggang ngayon wala ka pang malay. Ang sabi ng manggagamot, medyo gininaw ka lang sa daan habang buhat kita papunta rito. Isang gamot lang at magaling ka na. Kaya lang, papunta rito may nakakita ba ng aking mukha? Wala yung manggagamot na malapit sa eskinita, kaya tumakbo kami sa isang kalit, dalawang eskinita bago nahanap to. Tama. Kaya naman, sa tingin ko, maaaring nakita ka ng lahat. Hala! Yen! Kuya? Si Yen! Kuya! Ay! Magagamot! Nawalan ulit siya ng malay! Nawalan ulit siya ng malay! Magpapadala po sila ng pangkat sa Hilaga upang siya sa atin yung patayan doon? Mahalaga ang bagay na ito. Pinag-iisipan pa ng kamahalan kung sino ang mga ngasiwa. Hindi naman ako yun, di ba? Ikaw ay isa lamang gabay na pilak. 3 sangay ang pamumunuan ng punong taga-siyasat. Hindi ka pa naaangkop para sa ganoong tungkulin. Tama kayo, Pinuno. Siya nga pala, kumusta si Li Miaojian itong nakaraan? Mabuti po. Maayos naman siya namumuhay sa kabisera. Tandaan mo, hindi siya maaring makilala at magdagal doon. Ilabas mo siya mula sa kabisera. Ano po kasi... Mahirap po yatang gawin yan. At bakit naman mahirap? Nagtungo po si Li Miaojian sa kabisera dahil po may sisiya sa atin siya. Wala siyang balak umalis doon hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. At saka, sa pagkasabi ko pong alamin ang katotohanan sa patayan sa 3,000 li, nangako po ako na tutulungan ko siya. Bakit ka naman nangako sa kanya? Ikwento mo sa akin. Opo. Magsisiyasat kami tungkol sa ama ni Susu. Bakit kayo pupunta sa kagawaran upang siya sa atin ang ama niya? Ang pangalan ng ama ni Susu ay Suhang. Kandidato siya sa pagsusulit ng Jende. Sa 14 na taon ng Yenjing, sinulong siya bilang tagapagtala ng kamahalan. Matapos noon, naglaho siyang walang bakas. Hindi alam kung buhay pa. 20 taon nang walang balita sa kanya. Kaya ngayon naniniwala ka na dahil sa naging katungkulan niya, baka may tala ang kagawaran ng tauhan sa kanya?
Kagawaran ng tauhan? Huwag niyo sana ako parusahan dahil di ko po agad sinabi. Ayos lang. Ang palitan ng impormasyon sa patayan para sa bagay na ito ay tila patas lang. Salamat po sa pag-intindi. Ngunit tila po walang paraan na makuha ko mga papeles sa kagawaran ng ako lang mag-isa. Buti na lang po nandiyan kayo. Nakatitiyak ako na dahil po sa kapangyarihan nyo, hindi magiging problema. Tinitiyak ko na pag nalutas na to, ilalabas ko siya sa lungsod. Mahigpit doon ang mga bantay. Hindi yun basta mapapasok ng mga gabay ng gabi. Bukod pa sa nasasakupan yun ni Wang Junwen na lalong nagpapahirap sa pagpasok. Gayunpaman, kung pagsusuri lang ng mga papeles, hindi na kailangan direktang kumilos ang mga gabay. May naiisip akong isang tao ngayon na maaaring makagawa nun. Sino po? Ang pinsan mo na si Xu Xinyan. Ha? Si Joe, inayos ko na yung bintana. Buti pa, tingnan mo kaya. Kuya, tingnan mo. Ginawan kita ng bagong kasuotan na merong paborito mong disenyo na ulap. Nais mong sukatin muna? Oo, tama. Sukatin mo na. Oo, sige na. Tingnan mo lang kung kasya. Anak! Anak! Anak, nagpunta ka raw sa pagamutan kanina? Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Ayos lang siya. Wala siyang karamdaman. Di ba? Ayos ka lang ba talaga? Ay, wag na po kayong mag-alala, Ina. Maaaring mukhang matamlay po siya ngayon, ngunit palaging mabuti ang kalusugan niya. Tutok lang siya sa pag-aaral minsan. Normal lang naman na napapagod din siya. Hindi ba, Kuya? Buti naman ayos ka lang. Nagluto ako ng sopas para sa'yo. Anak, itabi mo na muna yan. Pahinga ka muna. Tikman mo na. Masyado pa siyang nahihirapan. Ay, nako, subsob ka masyado sa iyong pag-aaral. Anak, sa kakayahan mo, tiyak na magtatagumpay ka sa maharlikang pagsusulit ngayong taon. Ngunit alam mo, balanse lang dapat lahat. Magkasama ang gawain at pahinga. Ano kaya kung huminto ka muna? Magpahinga ng kaunti, maglibang ka, hindi ba? Hindi ba may ginagawa ka pa sa kusina, mahal? Halika, dali. Tapusin mo na. Hintay yun. Sige na. Ay, tignan mo nga siya. Mukhang nahihirapan Sige talaga na, siya. basta. Kakausapin ko siya. Bilisan mo na. Hayaan mo na Dali ako. na. Teka. Sinyan, anak! Alam mo ba, may naaalala kong nakakatawang kwento na narinig ko sa kalye kanina. Meron kasing isang binata na bigla na lang siyang nagkaroon ng problema sa kalusugan. Kaya, ayun, walang suot. Tumatakbo doon kanina sa kalsada. Hubo-tuba daw talaga siya, anak. At sabi pa nila, medyo magandang lalaki daw siya. Kaya nagpustahan yung mga kaibigan ko kanina doon. Tumaya kami kung itong kawawang binata raw na ito magpapakita pa ng mukha sa labas. Nakakatawa, hindi ba? Sobrang nakakatawa. Nakakatawa yun. Hindi ba? Nakakaaliw naman yun. Isipin mo yun. Hubot-hubad siya. Nakakatawa naman, di ba? Ina, maaaring wag na po kayong gumatong pa. O, gumatong ako? Ano bang nangyari? Anong gumatong? Ano bang sinasabi niya? Wala naman akong ginagawa. Ay, mahal, paano? Mahal, sandali. Uy, ano? Ako, bakit? Ano bang sinasabi niyo? Si Joe! Si Joe! Papasok na ako, ha? Si Joe? Huh? Nasaan na yun?
Di pa siya nakabalik? Hoy, si Joe. Ba't nandiyan ka? Bakit ba? Ay, malakas na yung boses mo. Pwede na akong kumalma. Dinalang kita ngayon ng magandang kalidad na halamang gamot upang mabilis kang gumaling at lumakas. Si Joe, kailangan ko ang tulong mo. Sana pagbigyan mo ako. Sa kagawaran ng tauhan? Tama. Kailangan ko makapasok doon. Kung ang gabay ng gabi tulad mo hindi magawang makapasok, paano kita matutulungan? Yan nga din ang tanong ko kay Pinunong Wei kanina eh. Ngunit sabi niya magiging maayos ang lahat. Basta sa'yo ko pumunta. Kalokohan yan. Hindi basta sasabihin ni Pinunong Wei ang gano'n. O bakit? May naisip ka pa bigla? Wala. Ay, nako, si Joe naman. Sige na, wag mo nang ilihim. Sabi mo na sa akin. Kung meron ka talagang alam na paraan, malaki ang maitutulong nun sa akin. Sige na, mag-isip ka ulit, ha? Isip ka lang. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Ano lang kasi, mayroon akong isang kaibigan na may kakayahang gawin yon. Ngunit, subalit, marahil ayaw niya akong makita. Kailangan subukan mo muna. Paano mo malalaman, di ba? Sige na. Subukan mo na, subukan mo! Pag-iisipan ko muna. Sige, huwag kang magmadali. Kalma lang. Mamasahihin kita, ha? Kabila. Dahan-dahan lang. Ibig sabihin, si Linan pabalik na rito? Pauwi na siya? Opo. Nung mamatay si Shu Qian, agad niyang inasikaso ang tahanan na binibining Yu at umalis sa lalong madaling panahon. Ang problema lang, Anong problema? mali ang nadaanan sa pagmamadali ni Prinsesa Linan. Kung sa pangunahing kalsada, nasa kabisera na siya. Ngunit ibang dinaan ng ruta at napunta sa gubat ng Hifang. Puno ng tulisan ang kagubatang yon. Para sa kaligtasan niya, lihim kami nakapag-ugnayan sa mga pinunuron upang lipulin nila ang mga tulisan. Habang lumalabas ang kamahalan sa kagubatan, naglibot siya sa bangin ng buhangin na ang paligid ay disyerto. Dahil sa uhaw, muntik nang mahimatay matapos maglakad ng kalahating araw. Wala kaming nagawa kundi ihayag ang aming sarili. Nagpanggap bilang mangangalakal upang iligtas siya. Ingatan siya sa mga anino. Yun ang tagubilin niyo sa amin. Ako'y inyong parusahan. Binigo ko kayo, prinsesa. Hindi na yun kailangan. Nasaan na si Linan ngayon? Kung mamarapati niyo, prinsesa, mula ngayon, maaari niyo akong maging kaibigan. Manong, maaari niyo bang bilisan? Tayo pakiusap sa tulay Meishi magkita? Ano yan? Pakiusap, magkita tayo sa tulay ng Meishi. Si Joe, para saan ba kasi yan? Yan ang napagkasunduan naming sipra. Parol bilang hudyat. Kung papayag siya makipagkita, tutungo siya sa tulay ng Meishi bukas. Secret code. Kakaiba yan, ha? Sino nga pala yung taong yan? Makikilala mo siya bukas. Si Joe! Lagpas na sa pinag-usapang oras. Sa tingin ko, hindi na pupunta yun.
Hintay lang tayo. Maaaring naantala siya ng kung ano man. Di ka ba naiinitan? Kain ka muna, pakwan. Tama ng kalokohan. Hindi magandang asal yan. Manong, pahingin pa nga ako isa. Oo ba? Sarap nito, ako kunin ko na nga lahat to. Manong! Ha? Salamat sa lahat ng tulong nila. Kung meron ka mang kailangan, nasa tahanan ng linho ako sa kabisera. Wala nga naman yun, Binibini. Baka mahuli ka sa iyong pupuntahan. Mag-iingat ka. Salamat. Mga kasama, maaari na kayong lumabas. Tagumpay ang layunin nating maihatid ang mahal na prinsesa. Kayong lahat, mahusay kayo. Sundan niyo ako sa palasyo para sa pabuya. Pahingi pa ng alak. Dari na. Heto. Salamat. Sarap ba ng pagkain? Oo naman. Alam mo saan pupunta? Sa himig! Pasensya na, hindi pa kayo nagbabayad. Tabi! Ay na. Wala pa kayong nakakalimutan, ha? Bayad. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Kung may utak ka, tumabi ka. Kung hindi... Sino ka? Alas sa loob mo ah! Wag na. Ha? Ayos lang. Hindi ko kailangan ng salapi. Ha? Wag na. Uulitin kong sinabi ko. Yung bayad niyo. Nais mo na bang mamatay? Mga kasama! Takpin siya! Mga kriminal na mga yan! Takpin sila! Dali! Wala. Ah! Kami ang mali. Hindi namin kayo nakilala. Maawa kayo sa amin. Pinuno, patawad. Umalis na kayo rito. Opo. Sandali! Yung bayad. Alis. May nabasag ako mga gamit. Ay, naku. Sapat na siguro yan. Opo, labis pa ito. Salamat, Binibini. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Mahusay ka makipaglaban. Ganon ka rin naman. Ay, nakakapanghinayang yung masarap na alak. Nasayang dahil sa kaguluhan. Sergio, 6 na oras na lumipas. Maghihintay pa rin ba tayo? Oo. Manong, 2 pakwan nga. Sige. O di ba,
Ayaw mo niyang kanina? Tumahimik ka na. Kumain ka na lang. Kanina pa kaya? Manong, dalawa pa nga. Parang natutunaw. Dahan-dahan, huwag kang magmadali. Dalawa pa nga! Si Joe, 4 na oras na lumipas. Tama na itong paghihintay natin. Kundi sasabog na itong tiyang ko maya-maya. Mukhang di na darating yung kaibigan mong yun. Sa tingin ko, hindi niya ako nais makita. Sino ba tong taong to? Ha? Pag nagpapalipad ako ng parol mula sa tahanan, nagpapakita siya kinabukasan. Hindi ako binigo kahit kailan. Ngunit ngayon mukhang... Ang puso ng mga tao, hindi matatag. Tulad ng mga damo. Yun na nga eh. Kung hindi siya pupunta, sana man lang nagpasabi siya, di ba? Grabe naman siya. Teka lang. Yung sabi mong mula sa tahanan, saang tahanan yun? Ay, oo nga! Lumipat na pala tayo! Hindi dahil ayaw niya akong makita. Hindi dahil sa ayaw niya. Sige na, halika na. Aray ko, tayo na. Prinsesa, mahaba ang biyahe. Mapanganib maglakbay sa kabisera mag-isa. Patay na si Shuqian. Patay na siya! Nais ko siya makita sa huling pagkakataon. Shuqian, hintayin mo ko. Inuutusan kitang hintayin ako! Sino sila? May hinahanap ka? Matagal lang lumipat ang angka ng shoe. Si Joe, sobrang laki naman yata nito. Malakas kasi ang hangin upang makatiyak na hindi yan tatangayin. O, taga! Hawakan mo yung tali, pinsan. Huwag mong bibitawan. Sandali lang, ha? Kalma lang. Wala ka ba tiwala sa akin? Ang hirap mo kasing pagkatiwalaan. Dito ka magpatulong sa amo mo. Shuqian! 行军来如西风凛冽，吹散我眉弯，有也有变化。人浮生在热来时短，有你我就能安养。不放，明知这世间多奇幻，只愿许情难，悲欢了不斩。花落过红袖下，我认定与你一生去绽放。年挥之不散，鸟袖相看，唯言心中怅然恋。清秋过山，空也去尽，我身畔一番暖雪，谁人为伴？抚我无需泪阑干，炊烟独叹，梦长梦又短。行军来如西风凛冽，吹散我眉弯，有你有变化。人浮生在热来时短，有你我就能安养。不放，明知这世间的奇幻，只愿许情难，悲欢了不斩。
行军来如西风凌乱，吹散我眉弯。